Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Samantala po, pinatututukan pa rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Itong mga lugar po hanggang sa ngayon apektado ng masamang panahon. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na naranasang sama ng panahon sa Visayas at Mindanao. Kasama rin sa direktiba po ng Pangulo sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na patuloy na magkaroon ng koordinasyon sa mga local government units o LGUs. Ito upang maipahatid ang kailangang tulong sa mga lokal na pamahalaan pababa hanggang sa kanilang mga apektadong constituents. Sa ngayon, patuloy na inuulan ang Surigao del Norte na nagdudulot po yan ng mga pag-ulan sa Visayas naman at Mindanao. Mahagip ng naturang sama ng panahon itong mga area ng Eastern Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, ang Dinagat Islands ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na tanging si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang leader na galing sa ASEAN na makikisa sa gaganaping 2023 World Economic Forum sa Switzerland, kung saan ilulunsad din ito ang proposed Sovereign Wealth Fund na Maharlika Wealth Fund sa natabing business trip. Tanging si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. lang ang leader na galing sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN region na makikisa sa 2023 World Economic Forum. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Undersecretary Carlos Soreta sa pre-departure briefing ni Pangulong Marcos patungo sa Davos, Switzerland na nakatakda sa January 16 hanggang 20. Papangunahan daw ni Pangulong Marcos ang kanyang economic team sa naturang forum. Magkakaroon din daw ng high-level dialogue session si Marcos kasama ang mga leader ng South Africa, Belgium at European Commission. Ilulunsad din daw ng Pangulo ang proposed Sovereign Wealth Fund o ang Maharlika Wealth Fund sa kanyang magiging trip. Representing our country and our region to be in Davos at this time. The President will be the only leader from ASEAN to be in Davos, and he will be only one of two leaders from Asia. So he will be in a wonderful position to represent not only our country, but how our own region, ASEAN and the East Asia region, can be the engine of growth for the world economy. So the President will be leading our economic team composed of government officials and business leaders, and we will present the country's economic performance, which tops growth in the region, before an audience of international CEOs. The President will also participate in a high-level dialogue session with the President, with other leaders, the President of South Africa, Prime Minister of Belgium, President of the European Commission, and of course the Prime Minister of a few more others who have still to confirm if they will be participating. Gaya ng mga nakaraan niyang out-of-the-country trip, may kipagpulong din ang Pangulo sa Filipino community at iba pang mga business meetings sa kanyang magiging sideline. The President is scheduled to discuss this issue with other world leaders. He will also have a number of activities on the sidelines, including business meetings, as well as meeting with the Filipino community, not only from Switzerland. I understand that other Filipino community members from other parts of Europe have asked to attend, and of course they will be allowed to attend. So they will be coming in from other countries in Europe to meet the President. Samantala, inaantay pa raw ng gobyerno ng Ukraine ang sagot ni Marcos sa kanilang imbitasyon sa kauna-unahang pagkikita ng Pangulo at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa isang opisyal ng Ukraine, Hunyo noong nakarang taon nang formal na inimbitahan ni Zelensky si Marcos sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Sa demokrasya, importante ang pag-uusap. At ang ayaw ko lang, manaig ang bashers maski hindi naman nila tinitignan kung ano ang ebidensya. Dapat po tayo maging kritikal, dapat maging intelihente, dahil ang mga kalaban po ni PBBM talagang gusto siyang pabagsakin at gagamitin ang kasong ito para mapabagsak si Presidente PBBM. Bagamat sigurado ako ang mga pinklawan at ang mga dilawan dahil atat na bumalik sa kapangyarihan ay gagamitin na naman ito para sabihing patalsikin si Boying Rimulya, patalsikin si PBBM. Dream on! So sana po, bago tayo magpadala sa emosyon, tanungin natin, kung nangyari sa inyo, itong nangyari sa anak ni Secretary Rimulya na pag pinagpadalhan lamang ng isang parcel
na hindi kinakilalang tao at hindi natin kilalang tao at lumabas na ang laman ay illegal, kontrabando, payag ka bang makulong dahil dyan? Di ba po hindi? Napaka-technical pa nung chain of custody, pero dapat din talaga maintindihan ninyo na sa panahon na marami talagang nagpa-plant ng ebidensya, importante na bantayan natin yung karapatan ng mga akusado na mapruebahan yung chain of custody dahil ito yung garantiya na walang planting of evidence. Ano pong solusyon? Ang solusyon, dapat pagbutihin pa, mas paintingin pa ng mga PIDEA agents ang kanilang pagganap sa kanilang katungkulan. Anong dapat ginawa nila? Hindi kasi sapat na hinuli nila yung anak ni Secretary Remulla habang tinatanggap yung parcel. Kinakailangan, nag-imbestiga na sila kung saan nanggaling yun. At dapat, nagbigay sila ng pruweba kung anong relasyon doon sa nagpapadala sa anak ni Secretary Remulla. Alam mo kung galing po yan sa Amerika, pwede naman magkaroon ng kooperasyon doon sa FBI o doon kaya sa mga PIDEA agent mismo ng FBI dahil napakalaki naman itong shipment na ito. Bakit hindi nagkaroon ng ganong kaugnayan nang nalaman na nila? Kasi parang alam na nila may darating na droga eh. Bakit hindi naman nila huminga ng tulong yung kanilang mga counterparts sa PIDEA? Meron naman talaga tayong kasunduan na tayo magtutulungan, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng pinagbabawal na droga. So sa akin po, there was really a lapse in evidence gathering. At karamihan po ng mga kaso talaga ngayon ay nadi-dismiss dahil mahina yung proseso na mag-process ng ebidensya. Ito yung sinasabi ko, na huwag tayo masyadong nagtitiwala sa mga testimonya. Kasi ang testimonya, pwedeng mapeke, pwedeng matakot, pwedeng mabili. Pero yung physical evidence, hindi po yung nagsisinungaling. Ano ba naman yung kumuha ng ebidensya na nagpapakita na may relasyon yung nagpadala sa pinagpadalhan? Di ba po? Wala ang ganong ebidensya. Ang ebidensya lang ay anak ni Secretary Remulla ang tumanggap ng droga. Hindi po yan talaga ang proof beyond reasonable doubt. Bagamat sigurado ako, ang mga pinklawan at ang mga dilawan dahil atat na bumalik sa kapangyarihan ay gagamitin na naman ito para sabihing patagsikin si Boying Remulla, patagsikin si PBBM. Dream on! Dahil unang-una, wala pong kinalaman si PBBM dito. Ang ating hudikatura po, independiente sa ehekutibo. Kilala ko pa nga po yung judge na yan eh. Yung judge na yan. Anak pa ng kaklase ni Presidente Duterte na alam natin na #1 crusader laban sa pinagbabawal ng droga. Tingin nyo yung anak niya, yung anak ng kaklase ni Presidente Duterte na talaga naninindigan laban sa pinagbabawal ng droga, ay papayag na mag-absulto kung malakas talaga ang ebidensya? Pangalawa po, kaka-appoint lang po niyan judge na yan. Bakit ko alam? Kasi siyempre, nasa Malacanang ako, no? Nakita ko yung kanyang pangalan nung siya in-appoint bilang RTC judge. No? At siyempre, alam ko rin na meron siyang relasyon sa kaklase ni Presidente Duterte. No? Ano ibig sabihin yon? Wala siyang mahihita sa ganitong desisyon dahil alam niya, matagal pa ang promotion niya. Dahil kaka-appoint lang niya. Wala pa atang 3 taon itong si judge na ito nung in-appoint ni Presidente Duterte sa kanyang pwesto ngayon bilang RTC Makati. So alam ko na hindi niya gagawin ito para maging dahilan na siya ay ma-promote. At siguro, alam din niya na kapag siya ay nag-attempt na mag-promote habang nandiyan si Secretary Remulla, pagdududahan ng lahat. No? Dahil siya ngayon nag-absulto sa anak ni Secretary Remulla. At tingin ko naman, ang pagkakakilala ko dito sa Judge Neto, meron siyang integridad na hindi siya maghahangad na magkaroon ng promosyon dahil nga dito sa decision nito. Mark my word, mag-aantay po yan hanggang matapos na ang termino ni Presidente BBM kung siya naman na ay mag-a-apply para sa promotion dahil alam niya na masamang tingnan. At tingin ko naman po, walang issue ng corruption dito. Kasi ako nga po, sa mulat-mulat, ang pagkakamali ko lang po, dapat nagsalita na ako noon pa lang ng aking teorya, bagamat ako talaga ay pribadong abogado, no? Ang aking tingin talaga sa mulat-mula ay madidismiss ang kaso. Kaya lang, ayaw ko namang sabihin na, una baka sumisip-sip lang ako kay Secretary Remulla. Excuse me, hindi ko na po kailangang sip-sipan sa Secretary Remulla. Pero tinataya ko po ang aking pangalan bilang abogado na mahigit ang 32 anyos, bilang profesor ng batas, at bilang isang litigator na bago pumasok sa gobyerno ay araw-araw nasa hukuman para sabihin na sa tingin ko, tama ang desisyon ng West na pag-absulto sa anak ni Secretary Remulla dahil hindi napatunayan ng prosecution ang tinatawag na proof beyond reasonable doubt at dahil rito, the presumption of innocence should prevail. Huwag po tayo mag-alala na dahil na ang dismissal ay dahil malakas lang po ang anak ni Secretary Remulla. Hindi po. Dapat po tayo makampante nga. Dahil alam naman ng judge na titirahin yung desisyon niya. Pero bagamat alam niya na titirahin siya dahil sa desisyon na yan, lalong-lalo na dahil mainit ang politika sa Pilipinas, nanindigan siya. Yan pong tinatawag na adherence to the rule of law
At nagbibigay-pugay po ako dito kay Judge na nag-absulto sa anak ni Secretary Remulla, bagamat alam niya na talagang ang mga dilawan ng Pinklawan will have a field day in attacking his decision. Boss, saludo po ako sa inyo. Thank you for upholding the rule of law and thank you for upholding yung karapatang konstitusyonal ng lahat ng mga Pilipino to be presumed innocent until otherwise proven guilty, utilizing proof beyond reasonable doubt. Agree ba ho kayo sa aking mga sinabi? Pwede naman po kayo mag-disagree dahil demokrasya naman po ito. Meron po tayong texter, good idea, tama po sa Atty. Harry Roque, please paliwanagan nga sa mga magagaling na basher. Yan, makinig kayo sa abogado. Maraming salamat po. De Veraturda could be a setup or trap to destroy the image of Secretary Remulla. Hindi lang po. Yung mga pagpupula, hindi lang po Secretary Remulla ang binabato nila. Ang binabato po nila si PBBM. Dahil alam niyo naman sa Secretary Remulla, wala namang pakialam yan. Bakit? Sila naman talaga yung lokal na politiko sa Cavite, pwede naman bumalikan sa Cavite. Ano pakialam nila sa nasyonal? At saka wala namang ambisyong nasyonal itong si Secretary Remulla. Yan po talaga pagkakakilala ko kay Secretary Remulla. Nais lang talaga niyang manilbihan ng tapat at wala po yung ambisyon. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.